Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo ng mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang spirito at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang spirito, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang spirito ang tao at sumisigaw na lumabas. Nagilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay kaapat na linggo po sa karaniwang panahon at pinagdiriwang natin ang linggo na ito na linggo ng salita ng Diyos at partikular para sa ating bansa, linggo ng banal na Biblia at linggo din ng pagpapahalaga sa buhay. Sa Ebanghelyo na tunghayan natin kung papaano ang Panginoon laging nangangaral at nandun sa mga sinagoga. Yung po mga sinagoga, maliliit po yan ng mga komunidad ng mga Hudyo na kung saan sa kanilang pagtitipon ay nagninilay sa salita ng Diyos. At yun po yung unang magandang tingnan din po natin. Meron tayong mga banal na kasulatan. Sa tuwing tayo nagsisimba, nandyan ay pinahahayag sa atin ang salita ng Diyos. Pinagninilayan ba natin ang salita ng Panginoong Diyos? Mahalaga po na nandun na pinahahalagahan natin ang salita ng Diyos. Paano nga ba nangungusap sa atin ang Panginoon? Pag binabasa po ng ating lektor ang mga pagbasa, sa dulo sinasabi, ito ang salita ng Diyos. At ano po ang inyong tugon? Salamat sa Diyos. Pag binasa ko naman po yung Ebanghelyo, sinasabi ko, ito ang mabuting balita ng Panginoon at ang inyong tugon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hindi po natin pinasasalamatan yung tagabasa o hindi rin niyo ako pinapasalamatan, salamat po, Father. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kasi sa bawat pagkakataon na tayo nagdadasal, sa bawat pagkakataon na pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, sa bawat pagkakataon na ipinahahayag, naririnig natin ang salita ng Diyos, yun ang Panginoong Diyos na nangungusap sa atin. Kaya nga hindi kayo nagsisimba dahil ay gusto naming marinig si Father sa sermon. Gusto naming marinig yung pagninilay o gano'n. Hindi. Ang humilya po namin ng mga pari, pagbabahagi, pagpapaliwanag lang yan ng salita ng Diyos. At kuminsan magugulat po tayo, iba ang dating ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulong lang kung tutuusin. Ang salita ng Diyos pa din ang higit na mahalaga. Kasi kung nagsisimba po tayo, tas ang sinusundan ninyo ay kami na pari, hindi namin kayo nadadala sa Panginoon. Kasi dapat dinadala tayo sa Panginoon Diyos. Ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, yung mga sinagoga,
Pwede nating ihalin tulad po yan sa ating BEC, ang ating Basic Ecclesial Community, na nagtitipon, nagkikita-kita, nagsisharing. O pwede rin na mga magkakaibigan kayo na nasa ibang mga lugar, nagbabahaginan tungkol sa salita ng Diyos. At magugulat po kayo na pag pinagbahagi na ng salita ng Diyos, may makikita yung isang nagbabahagi na hindi mo nakita. At saka mo maiisip, ito pala yung dating ng salita ng Diyos sa kanya. Ganoong kamakapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Ang mahalaga lamang po, sanay tayong magbukas at makinig. Sa Ebanghelyo, natunghayan natin kung papaanong yung inaalihan ng demonyo na pumasok dun sa sinagoga, kilala niya ang Panginoon. Pero sa kabila ng kilala niya ang Panginoon, alam namin kung sino ka. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Sa bandang huli, sabi ng Panginoon sa kanya, lumayas ka sa kanya, tumahimik ka. At anong ginawa ng masamang spirito? Sumunod. Kayo, tanongin niyo po sarili niyo. Tanongin natin sarili natin. Tanongin mo yung katabi mo, ikaw, sanay ka bang sumunod sa Diyos? Ikaw, lagi ka bang sumusunod sa Panginoong Diyos? Pag pinagnilayan natin na Ebanghelyo, sasabihin sa atin, mabuti pa yung masamang spirito sanay sumunod sa Diyos. Nasabihin ng Panginoon, lumayas ka, tumahimik ka. Lumayas nga siya, tumahimik siya. Tayo, sanay ba tayong sumunod? Kung hindi tayo sanay sumunod, hindi tayo maliligtas. Ang salita ng Diyos, napakamakapangyarihan. Ang salita ng Diyos nagdudulot ng buhay. Pero kung hindi tayo sanay sumunod, kung hindi tayo sanay makinig, kung hindi tayo sanay tumalima at magpahalaga, hindi tayo maliligtas. Kaya nga ang salmong tugunan po natin, ano pong sabi? Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ulitin nga po natin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magandang dasal po natin yon. Panginoon, gusto kitang dinggin. Turuan mo po ang puso ko, palakasin mo po ang puso ko para hindi ka salungatin. Bagkus, ako'y magpaubaya at sumunod. Kuminsan yan po yung kailangan natin eh. Di ba, minsan sa buhay, may bagay gustong-gusto ka. Tapos nadidisappoint ka kasi hindi mapasa iyo. Malay mo, kung di naman talaga yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya ka lalong nahihirapan kasi dun mo inihihilig yung sarili mo. May iba palang plano ang Diyos para sa iyo. Kaya wag nating salungatin ang Panginoon. Wag nating kontrahin ang salita ng Diyos. Lagi nating piliin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos lagi nandyan. Pero pinahahalagahan ba natin? Ang Biblia nung araw, ang hirap ang basahin sa magkaroon kasi ang bigat-bigat, ang laki, ang kapal, ang liliit ng letra para basahin. Ngayon, sampindot na lang po yun. Punta ka sa telepono mo, kung Android, isang app. Natanungin mo sarili mo, saan katutak yung app na laman ng telepono mo? Kaya yung gigabyte niya ni napakalaki. Ano laman ng telepono mo? Baka puro ikaw. Picture mo kung saan-saan na nag-my day. Ba't di mo man lang isingit kahit sa katiting banal na kasulatan? Ba't di natin gawain na sa araw-araw kung umiinom ka ng gamot? Di ba naririnig lagi natin yan, may commercial yung MX3. Laging may kasamang Bible yun. Kung bumibili ka ng MX3, yung Bible ba inaalala mo? Ang Diyos ba inaalala mo? Baka mamaya ang naalaala natin kung ano-anong mga bagay nakalimutan natin na higit na mahalaga, yun ang Diyos. Kahit isang Bible verse sa bawat araw, napakaganda pong gabay para sa ating buhay.
Kaya nga yung mga misa po natin, minintay natin yung sa ordinary day na online. Kasi hindi naman lahat ng tao talagang makapagsisimba pag ordinaryong araw. Dahil sa trabaho, o kaya sa bahay, walang kasama, o may sakit. Para ano? Para makapatuloy tayong makapagnilay. Pinag-uusap kayo sa bahay. Alam mo, pinag-uusapan nyo ng inyong mga anak. Di nyo ba pwedeng isingit man lang yung salita ng Diyos? Dahil sa tuwing ninilayan natin ang salita ng Diyos, yan ay hinahamon tayo pare-pareho na maging propeta. Sabi po sa Ebanghelyo, manghang-mangha yung mga tao kasi si Jesus ay nangusap at nagturo ng mayroong kapangyarihan na hindi katulad ng mga eskriba at ng mga pariseo. Alam nila. Nararamdaman nila. Alam din natin kung bakit. Kasi ang pinahahayag ng Panginoon ay yung kanyang sarili dahil siya'y Diyos. Yung sinasabi niya talagang, hindi lang dahil siya'y Diyos, yung sinasabi niya talagang pinaninindigan niya yun. Walang duplicity sa pangangaral ng Panginoon dahil yung salita niya, yun siya, yun din yung buhay niya. Paano tayo? Kung tayo mangangaral, paano tayo mangangaral katulad ng sa Panginoon na mayroon ding kapangyarihan? Kaya nga sabi po sa unang pagbasa, humirang ang Panginoon ng mga propeta. At ano yung propeta? Yung pong propeta, ang ibig sabihin po nun prophemi. To speak. Yun po yung phemi. To speak in behalf of. Na ang isang propeta, pag nangungusap siya, hindi siya nangungusap sa ganang kanyang sarili. Nangungusap siya sa ngalan ng kinakatawan niya. At yun ang Diyos. Na minsan merong bata, binigyan ng assignment ng teacher sa religion, magdala doon ng Bible. Yung iba mga bata, kung ano-anong Bible yung bit-bit, ang lalaki, iba-ibang lengguwahe, may mga picture, lahat. Pero yung isang partikular na bata, kwento lang naman po yan, hindi ko alam kung talaga nangyari. Ang dinala daw, nanay niya. Nanay niya. Hindi dahil mahusay mag-sermon yung nanay niya, di ba? Kasi kung may isang ganun Father, sa bahay pa lang may sermon na, bukod pa po yun sa misa. Pero ba't niya dinala yung nanay niya? Kasi doon niya talaga natutunan yung mga kabutihan at maraming katotohanan sa buhay. Para sa kanya yung Biblia, ang salita ng Diyos, yun yung kanyang ina. Naku, isipin po natin, yun ang pagiging propeta. Ang pagiging propeta, yung salita ng Diyos, paniniwalaan tayo, kung tayo mismo na nagpapahayag, pinakikita natin na nasa atin. Sa ating sariling buhay. Kaya nga ako, di ko makalimutan po yun High school pa ako nung narinig yung kwento na yun. Meron lola, nagbibilin sa kanyang apo sa tindahan. Sabi sa kanyang apo, Iha, yung bang asukal, nakulangan mo na ng timbang? Opo, lola. Yung bang suka, nahaluan mo na ng tubig? Opo, lola. Yung bang bigas, nahaluan mo na ng NFA? Opo, lola. O sige, mainam, magaling. Halika, magdadasal na tayo ng rosaryo. Lumang kwento po yan, pero hamon po sa atin yun. Na papaanong ang mga bagay na nasa mundo, hindi daigin yung ating pananampalataya. Pero kung gusto natin na talagang mangusap, magturo tayo na may kapangyarihan, ipakita natin si Kristo sa ating buhay. At mapapasunod natin. Hindi tayo mahihirapang dalahin sa pagsisimba, akayin sa pagdarasal araw-araw ang bawat isa. Kung tayo mismo sa buhay natin, sa pakikitungan natin, sa pamilya natin, hindi tayo nagkukulang na ipadama
ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Marahil sa murang edad, di pa kagad nila maiintindihan. Pero sa araw-araw, wala namang maintindihan din nila na wala namang may kasasama na ako'y magdasal. At sa bandang uli, matutunan din nila na napakahalaga ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Ang salita ng Diyos ay dapat na maging gabay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po pag nagsisimba tayo, yan yung unang ginagawa natin. Pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. Upang sa gayon, maihanda natin ang lubos ang ating sarili sa pagtanggap sa Panginoon. Upang sa pagkaraan natin natanggapin ang Panginoon at tinatanggap natin siya sa tuwing tayo nagsisimba. Pag-uwi natin, sinasabi sa atin, humayo tayo sa kapayapaan. Anong hamon po sa atin doon? Dalhin natin. Dalhin natin yung kapayapaan na yun ng Panginoon sa ating kapwa. Hindi natin kailangang basahan sila ng Biblia na sinasabi kay Sitas ganito o ganyan. Kailangan lamang ipakita natin yung kapangyarihan na nasa atin. At ano yung kapangyarihan na yun? Hindi kapangyarihan na mas marunong ako sa iyo. Ano yung kapangyarihan na yun? Si Kristo. Si Kristo na ipinahahayag ko na konkreto sa aking buhay. Sa tuwing naririnig ko po yan, naalala ko po yung isang lektor na kilala ko noong araw. Na-discover niya na meron siyang cancer. Early stage. Nagagalit siya sa Diyos. Hindi niya matanggap yung kanyang sakit. Nagdadasal naman siya, nagpapakabuti. Marami siyang plano para sa pamilya niya. Punta siya doon sa pari. Sabi ng pari sa kanya, puntahan mo si Sister ganon. Sabi, oh, Father, puntahan mo nga si Sister ganon para i-train ka niya sa pagiging lektor. Nung pinuntahan niya, nagtataka siya. Bakit? Doon siya pinatutungo. Yung pong lektor na yon, pag makikita mo, ang aliwalas ng muka, tapos lagi siya nakangiti. Hindi ko po masabi pangalan, biglang nawala sa isip ko eh. Ngayon ko lang naalala. Pero, ahente po siya ng insurance namin noong araw. Basta nakikita ko lang lagi yun, basta bago mag-birthday nandun. Laging may dalang sapin-sapin, saka pag nakipag-usap, palibasa, saleswoman, lagi nakangiti. Pero naglilingkod siya sa simbahan. Lektor. Kaya pala siya pinatungo sa kanya ng intindihan. Kasi yung lektor na yon, stage 4. Pero patuloy siya naglilingkod. At hindi niya naramdaman at nagulat siya na mas mabigat pala yung dala-dala. Pero dahil nandun yung Panginoong Jesucristo sa kanyang puso, hindi siya nagmumukmuk. At bunga nun, hindi yung sakit yung makikita mo, kundi makita mo sa kanya yung buhay. Kaya yan po yung ipaalala sa atin. Yung mahalaga ay yung sa buhay natin ay nandyan yung salita ng Diyos na pinapanibago tayo. Sabi nga po nung isang pagninilay, sa buong taon, 2 araw lang daw yung wala tayong magagawa. Ilang araw po meron sa isang taon? 365. 2 araw lang po daw doon yung wala tayong magagawa. Sabi niya, Father, anong araw po yun? Yung una, yung kahapon, yesterday, wala na tayong magagawa doon. Kasi tapos na eh. Nakalipas na yun. Nangyari na yung nangyari. At yung pangalawa na wala kang magagawa, palagay nyo, bukas. Hindi pa naman natin nararating yun eh. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung mangyayari riyan. Pero meron tayong magagawa na napakaganda ngayon. At anyayahan natin ng Panginoon. Araw-araw, simulan natin na maganda yung ating buhay.
Buksan natin ang ating isip, ang ating puso sa Panginoong Diyos, sa Kanyang salita, at tumalima tayo. Upang sa gayon ay magabayan tayo. At nakatitiyak po ako pag nandun yung panahon natin ng pagtahimik para sa pagdadasal, anumang iniisip natin, anumang mga plano natin, anumang gagawain natin, lalaglag po yun sa tamang lugar. Dahil gagabayan tayo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, lagi nagdudulot ng liwanag sa ating pag-iisip at lagi magpapalawak ng ating puso sa pag-ibig at palalakasin ang loob natin para labanan at palayasin ang anumang masama o hadlang sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba?